una, nagpapayat. Kasi nga po, summer, tapos yung wardrobe, sinunod sa amin yung mga peg. So, ayun, nag-gets ko na kailangan naka two-piece. Kailangan naka-bikini top. For a long time po. Ever since I was young, I've always struggled with my body image. And yung hindi ko talaga nahirapan akong tanggapin yung appearance ko, physical appearance. So, naging opportunity din siya for me to work on myself and to be healthier. Tapos, isa pa po is pinag-aralan ko po ulit yung character. For this season, kasi mas meron ng depth yung character ni Faye. Mas makikilala na siya ng mga tao, mas malalaman na natin yung mga struggles niya. I also reached out to my friends who are part of the LGBT community, interviewed them to avoid playing a caricature of a queer woman. And I had lots of fun. So, ayun po. Thank you. Yeah. Thank you for sharing. And you're gorgeous, just the way you are. Thank you so much. Kung magkakaroon ng Emily in Paris Philippines version, kamukha mo yung best friend ni Emily. Oh my God. Papanoorin ko po yun. Thank you. Actually, babato ko na po yun sa ating mga kaibigan sa press. Baka ako sabihin nila. Thank you, Nikki. Our next set of questions will come from Alan Sangkon of Stars Potod. Hello po, good afternoon everyone. Congratulations sa season 2. Pero bago yung question ko dahil tinanong na ni Nikki yung question namin. Hindi, joke lang. Hindi, yung tanong ko na lang for Harvey sa kay Krisa. Para kasi nung season 1, isusum ko lang. Wow! Relate na, di ba? Summers. Hindi, tanong ko lang, kasi nakita namin from the first time na nakita namin kayo on screen, talagang nakita namin yung chemistry yung dalawa. Tanong lang namin dito sa season 2, ano na ba yung na-develop sa inyong dalawa bilang love team, di ba? Siyempre pagka love team daw kayo, di ba, parang mas na-develop yung friendship, yun. Parang ganun. Sa inyo, ano na yung na-develop sa inyong dalawa? Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ano ba? I guess, you know, ako personally nung nalaman ko may season 2, I think tumatak sa isip ko na obviously magde-develop yung story ni Jakes and Hope. And it was important na maipakita yun through our performance, I guess. And I guess we were able to work on that. When we were shooting kasi, season 2 ang daming mga love team, kilig-kilig moments, mga rom-com moments, I guess. And hindi namin napag-usapan kung paano i-execute yun eh. Actually, before season 1 bubu kasi friends na talaga kami ni Harvey. Like, we're in the same friend group. So parang sa season 1, wala na talaga kami kailangan. So, the chemistry doing the show, nandun na po talaga siya. And I'd say, ayoko na mag-lie. Siguro in a way, parang may mga times na nadadala rin kami sa eksena, gano'n. Mas naging comfortable po kami sa friendship namin, lalo na ngayon. Krisa, paki-elaborate lang yung nadadala kayo sa eksena. Parang... Hindi, parang may mga times kasi na hindi na namin siya pinapag-usapan. Like, it just flows naturally kung paano namin gagawin yung scene. Tsaka when you do a scene like that na kilig-kilig talaga with a scene partner, di mo naman mafe-fake yung, kasi makikita yun sa lente. So as much as possible, you really have to, I guess, dive into the scene. Tapos bigay lang talaga, really, paano ba? I guess what Harvey saying, parang it's important to connect also in real life para mapakita niyo talaga sa screen kung ano yung dapat ibigay sa eksena po. Thank you. Looking forward din sa mga eksena na yan. Thank you po. Aabangan ng mga tao. Sana nga after Summers, mas marami pang project sila, no? Kasi talagang bagay na bagay kayo on screen. Okay. Thank you po. Yung second question ko, tanong ko lang kung sino dito yung mga first time na nagkaroon ng project on Summers. Pwedeng pakitaas lang po yung comment. Naging game show, ano din? Sino yun yung first, ano? Yeah. Tanong ko lang kasi after, ibig sabihin, because of the success of the Summers 1, talagang
kinagat ng tao, di ba? Dahil maganda at napansin yung mga acting ninyo. Kayo personally, lalo na yung mga first project to, ano yung nabago sa inyo after doing the first season, di ba? At ano pa yung mga challenges that you're going to encounter dito pa sa second season ng Zoomers? Anyone can answer? Ayan, si Anne. Ayan. Ayan po. Since first ko po itong Zoomers, personally, yung mga nabago po, of course, mas nakilala po ako ng mga tao and hindi lang ako ina-identify as kapatid ni Eric Santos. Mas sinasabi po nila na, siya yung Juniper sa Zoomers. Yun na. And, ayun po, mas marami pong nakakilala sa akin. And for challenges naman, I think, mas na-pressure po ako kasi nung season 1, yung character ko po, si Juniper, hindi po talaga siya kapansin-pansin sa season na yun. Parang lumabas lang po siya nung first episode, tapos lumabas na naman siya nung last episode. Yun lang, nag-hi lang siya kay Tanya. Yun lang po yung character ko nun. And then this season naman, ayun po, nalaman ko na po yung backstory ni Juniper. May ganito pala siyang pinanghuhugutan. So, ayun po, challenge po yun na kailangan pong i-internalize ko yun and isa puso na ganito si Juniper, so kailangan mabago ko na yung parang kung ano ba yung tingin ko kay Juniper before nung season 1 na tahimik lang. So ayun, pero this season, ayun, medyo mysterious pa rin no, si Juniper na bestie ni Tanya. Ayun po. Thank you. Sino pa po? Ayan. For me naman po, the difference from season 1 and season 2, I can say, mas more depth din si Tanya sa season 2 kasi we saw her in the first season as vlogger lang, super energetic. Pero sa season 2, doon na makita na yung tunay na sarili niya. So, I had to show na kahit bubbly siya, energetic, influencer, sa friends niya, alam nila lahat na she can be mahinhin, shy. And then also sa love triangle namin, I had to build more emotion sa two girls. I had to parang build how would I approach both of them in character as Tanya. Paano ba ako interact with their character. So yun, nahirapan ako kasi di ba one is my best friend, one is my ex-fling. So syempre, I had to build up that emotion kung paano ko sila ma-treat yung both na syempre mahal ko yung dalawa. Hindi na ako makapaniwala. Erase. Na-shock lang ako nung narinig ko yung fling. Tapos ang hingi ni Bibi Crystal. Paganan ako. Thank you, Crystal. Zabel! Sa akin naman po, Zoomers is actually my third project with ABS. So, nag-start po ako sa The Entitled and then Love in 40 Days with Loisa and Ronnie. And then now, here sa Zoomers. So, medyo yung transition sa Love in 40 Days to Zoomers is very hard for me kasi nag-start talaga ako sa ABS as a kontrabida. So, dito sa Zoomers, si Beth ay sobrang layo sa pagiging kontrabida. So, yun po yung naging transition ng character ko. Yung nagbago naman sa akin, like Hadia said, yun mas maraming nakakilala sa akin. And may nagsasabi din na, siya part siya ng Zoomers, nandun siya, gano'n. So parang nakaka-proud sa feeling na may kita ng tao na, you're included sa Zoomers, parang gano'n. And then yung struggle naman naranasan ko with Beth, kasi sa season 1, di ba hindi naman siya masyadong na-introduce pa. So kaibigan lang ako ni Tanya, pinakita. So nagkaroon ako ng struggle with her character development. So hindi ko alam ano ba yung backstory niya. I needed to study everything. Kailangan ko alamin saan ba siya nagmula, bakit siya ganyan, ano ba magulang niya, bakit siya na in love, bakit ganito. So sobrang nahirapan ako sa part na yon sa pag-character development ni Beth. But I'm very thankful to Direk Kevin. Tinulungan niya ako and medyo nawala yung stress ko kasi kabado ako nung buong season 2, I admit, buong taping ng season 2. But nawala lahat yon because of Direk Kevin and I'm grateful to be a part of Zoomers.
Isabel, kinakabahan din ako ngayon, tapos kinausap ko lang si Derek Kevin talaga. Sabi ni Derek, kailangan mo ng pera, magtrabaho. Thank you, Derek. Oh. Thank you, Isabel. My last show kasi was Team Clash. Pero aside from, kasama si Lu. Pero aside from Team Clash, I did other shows and I don't think I'm allowed to say it yet. Pero I think I do have what it takes to become a kontrabida. I don't know kasi parang I noticed with the roles that I did, like my first show, Tara G, Teen Clash, parang the characters kind of relate to Direk Martin. And I don't know, parang it feels very natural for me to become a villain. Pero at the same time, I don't want to, parang I don't want people to just look at me as a villain, you know? Parang gusto ko pa rin maging leading man at some point. So I kind of want to become versatile. So yun lang. I just wanted to share. Thank you. Previous projects ko po was mainly kontrabida din. So I did Unbreak My Heart before. So parang ang role ko doon nangaagaw. So parang parang kontra in the roles. Pero dito sa role ko for Mika sa Zoomers, ang pagbabago from season 1 to season 2. Sa season 1 kasi hindi masyado napakita kung paano ang pagiging ate ni Mika kay Jigs. Pero ngayon sa season 2, mas makikita nyo kung gaano niya mahal si Jigs and how much he has affected her being kung sino siya ngayon at kung bakit siya sobrang independent, ganon. Tapos, dito sa season 2, mas napakita din yung kasi mahilig din ako sa mga sexy roles. So, dito sa dito sa season 2, parang sabi ko, ay, it's my chance. Oh, okay. So, ayun lang. Parang nagustuhan ko lang, syempre mag-cookie, syempre magpakita. So, syempre nag-prepare ako ng katawan ko, nag-diet ako. Syempre, dapat sexy ako, wala mga taba-taba na lumalabas na kumek-imbit ako. So, yun lang naman. Kaya, nakita niyo naman sa trailer, nakaganyan ako. Kaya kailangan walang mga taba-taba. So, yun lang naman. Yun lang. Po ako na pinagkatiwalaan ako sa role ni Atom. And especially after season 1 came around, big changes happened kasi yun nga po, kasama din po ako sa High Street. So very thankful din po ako sa opportunity na yun. To be able to develop pa yung acting skills ko. Tapos lalo na nung dumating tong season 2, I was like, ito na yun. Ito na yun. Bibigay ko na talaga lahat kasi unang-una may basis na ako on sino yung character ko, sino si Atom, anong relationship niya with each and every one of the characters. And really, just to be able to flesh out who he is as a person and who I am as an actor.